Tingnan niyo naman po ito. Ang sabi dito, House prosecution bliss over 30 witnesses in pre-trial briefing pa lang daw ho, mga boss chief mo, sir. Anak ng putik na yan. Kung yung sa mga Mary Grace Piatos, hirap na hirap ng ipaliwanag. Oh, yung pagbabanta na lang po sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, hindi na maipaliwanag. Tapos ito, magkakaroon pa ng dagdag na ilan pa? 30 witnesses in pre-trial brief daw ho, mga kababayan. Sa ilalim po ng ating rules, kapag ka ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumestigo during the trial. And that is why, as a matter of rules, lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalang isumite mo during pre-trial. Regarding the bank officials, for example, if it's possible that we will not yet say the name of this person, but there will be a description of their position and or the purpose of the testimony. Kaso nga, yung pa lang, yun pa lang pong Mary Grace Piatos. Hindi pa nga hindi na maipaliwanag nila. Di ba? Sabi ni Sir Leo, dagdag bawas na ginagawa ng mga kargador. Tad-tad sila ng mga kaso. Correct ko. Yan mga yan, ano na lang ho yan. Maisingit ko yung 18 marites na yan, mga boss chief mo, sir. Kumbaga ano na yan corner na yan Do or die na sila Wala na silang naiisip na wala na. Ipit na tayo. Ano man mangyari, makukulong na tayo. Sige, subukan natin na yung ibang mga congressman at yung ibang mga politiko kapag ka hindi sumang-ayon sa atin, isama natin sa maleta. Kaya kumbaga all out na, kaya lang wala na po talaga silang magagawa at mukhang maooblo na isa-isa yung mga yan ho, mga bossing. Lahat yan. No? Sa madaling salita, desperado na yung mga yan. O tuloy ko to. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, nasa abroad, nakakulong, Jinggoy, nagtatago si Bato. Sino yung nasa ospital? Nasa abroad, o ito yung tinatawag na Abelino and versus Cuenco, na beyond the coercive power of the Senate plus hindi ma-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them in the purpose of determining the threshold of required numbers of vote? Kaya yung sinasabi po nung isang abogado, mga kababayan, kapag kayang mga yan, deprived of liberty na, mga nakakulong, hindi na dapat pinapaboto yan. Ang dapat dyan is, kumbaga, wala na. No? Kung yung 16 na ipinagmamalaki ng mga DDS, habang nababawasan, kagaya niyan, nagiging 15, nagiging 14, mukhang impeach din po ang kakalabasan ng Vice Presidente. At kahit ano pa po, mga kababayan, kahit ano pa, no, ang ipaglalabas nitong si Mike Defensor, kung ano-ano na lang po ang nilalabas ni Mike Defensor Tingin ko po tuloy na tuloy pa din po ang impeachment. Tingnan niyo po yan 18 marites, mga bossing. No? Yang 18 marites, kanino po nanggaling yan, mga kababayan? Di ba kay Mike Defensor naman? Kahit nasabihin nila, kahit iiwas nila, at kahit ilayo nila yung pangalan na Mike Defensor, halatang halata naman po ng taong bayan na galing kay Mike Defensor yan. Tingnan niyo yung mga pinagsasasabi. Halos lahat po, mga boss chief mo, sir, lahat ng pinagsasasabi ng mga 18 marites na yan, talagang salu-salungat po Di ba? Panay imbento. Yun pong nangyari na hearing ba yon? O kung ano man? Pati nga po yung pagiging senador sinakop na ni Defensor Akalain mo, biruin mo sino ba nagsasabi no? Si Topacio. Sabi ni Topacio, tuloy po. Sabi po ni dating Congressman Mike Defensor, tuloy po yung Senate Blue Ribbon Committee. Ang gago.
Siya siya yung nagsasabi kung merong Senate Blue Ribbon Committee o wala. 'Di ba parang si boss nila, gano'n din, iisa ang takbo ng mindset, sabi ni Ma'am Merly Belen. Sabi ni Samson, mata YouTube, nag-umpisa ang maleta kay Digongyo noong siya ay ang Pangulo. Kaya sila ang nakakakuha ng maraming maleta, lahat ng angkan niya at mga didilis, no? Nakaalyado nung kapanahunan daw ni Digong. Eh di ba kaya nga ipinagpipilitan ni Rodante Marcoleta na siya ang maging Senate Blue Ribbon Committee dahil kapag siya ang tawag dito, chairman ng Blue Ribbon Committee, iniiwas niya na pag-usapan yung 2016 pababa o yung 2022 papuntang 2016 iniiwas ni Rodante Marcoleta. Kapag ka naririnig yung pangalan o yung panahon ni dating Pangulong Duterte, biglang iiwas na. Ganyan lang din waya si Defensor, mga kababayan. Kaya dapat kay Defensor ang ginagawa niya na lang, no? Ang ginagawa ni Defensor, pinagtutuunan niya ng pansin yung niya, yung kaso ng pamilya niya doon sa bahay Bembangan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto tayo. Dito tayo kay Congresswoman, no? Beatrix Luistro, mga bossing. Saan ba ito? Kay ni Attorney Season dahil nang umaga may lumabas na headlines about the pre-trial. Ang sabi ang headlines kaninang umaga may lumabas na headlines about the pre-trial. Ang sabi ang headlines Congressman Beatrix Luistro kinain ng buhay ni Attorney Season dahil ang hindi daw ready ang prosecution. Your reaction? Of course, we are ready. Manood na lang sila. Yun na yung mga DDS nga at yung kampo ni Sara Duterte ang hindi ready. Di ba? Ayan, kagaya ni June Marquez. Paniwalang paniwala na maibubuga yung kampo ng Vice Presidente. Ang puti kayo, wala nga kayong marinig na dahilan. Wala nga kayong marinig na depensa. Galing sa Vice Presidente. 16 na lawyer pa meron yan, ha? Di ba? Ilan? 16? Ilan? 16 na lawyer. At hindi basta-basta lawyer, yung mga lawyer ni Vice Presidente. Tapos sasabihin ninyo, yung kampo ng mga prosecution, kampo nila Beatrix Luistro ang kinain. Tapos sasabihin niyo sa akin, puro bayaran, paulit-ulit. Ang putik naman yan talagang buhay ito. Tingnan niya natin, ano ba yung talagang mismong nangyari dyan, mga kababayan. Ito. We will do our duty with resolve. Without May music, yari tayo dito. Hindi pangkaraniwan. Dali. Public service really May music, makakapya. my generation will get all Aray ko, bes. Palitan natin ito. Pumunta muna tayo doon kay asan ba dito? Kay Patibaw. Ano ba yung kay Patibaw?